Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Well, duda ako kung magba-vice president si Bongo kay Sara. Dahil hindi naman yan magkasundo eh. No? Kaya baka ang maging vice president pa, yung paborito mong magaling na abogado, si Marcoleta. No? Kung hindi pa siya makukulong sa plunder case. Kasama nung kanyang partner, si Mike Defensor. Narinig mo ba si Mike Defensor do sa aming program, Storycon? Sabi niya, wala yan. Walang kinabukasan yung kaso na yan. Sabi namin, bakit? Hindi naman ako nakinabang doon sa binigay kong 50 million kay Marcoleta. Di ba? Lagi mo pinapaliwanag yan, attorney. Indirect bribery. At ang plunder, hindi lang yung pera na nanggaling sa gobyerno. Iba yung plunder dun sa dalawang bata ni Secretary Aguirre. Hindi naman nanggaling sa gobyerno yun Di ba? So may mga president na dyan Paliwanag mo nga, attorney, kay Mike Defensor, kung anong ibig sabihin ng indirect bribery at yung ibig sabihin ng plunder na hindi nanggaling yung pera sa gobyerno. Ano yan Maraming paraan ng pag-commit ng plunder. May 1, 2, 3, 4 yan. Yan, number 2 yan Sa listahan, receiving directly or indirectly, kickbacks, commissions, gift, dun siya pasok sa receiving gift. From any person or entity na may kontrata sa gobyerno or kahit walang kontrata sa gobyerno, basta't ang tumanggap ay public officer. Pasok lahat dun. Ang tawag namin kasi niyan sa law, elements. Nag-receive ba si Marcoleta? Yes. Anong na-receive niya? Kickbacks, commission, gift. Pasok sa gift. Pasok yon, gift. Tapos, public officer ba si Marcoleta? Yes. Congressman siya nang tinanggap niya yon. Immaterial naman dun kung may kapalit yun o wala Kasi ang bawal kasing tumanggap sa isang opisyal ng gobyerno. Bawal Bawal tumanggap. Yan na nga yung indirect bribery. Kasi kung mayroong kapalit yon, direct bribery yon. Yes. Ngayon, bakit actually kung panahon ng eleksyon, hindi papasok sa plunder yon. Kasi okay lang na tumanggap ka ng 75 million. 'Di ba? Basta pag tinotal yung expenses mo, hindi ka lalampas dun sa threshold. 'Di ba? Pag senador kasi, bawat butante yan, mayroon halimbawa 10 pesos per voter. Di pasok siya kahit 75 million. Pero pag public official ka, ganun kalaki ang tinanggap mo, 75 million, plunder na yan. Di ba? Kasi allowed naman na tumanggap yung public official. Pero ang tawag doon parang yung maliit lang na mga bagay. Yon, ina-allow yon, di ba? Hindi pa siya papasok sa direct or indirect bribery. Pero yung 75 million, maliit ba yon? At saka 50 million. Dalawa yun 75 at saka 50. Kaya nga. Nagbigay kasi si Mike ng 50 Tapos yung isa nagbigay ng 75. 30. 30 kay Mike. Tapos yung dalawa pa kasi, yung Espiritu at Biray. Mukhang nag-ano sila. Pero yung palusot ni Mike diyan, hindi naman uubra yan kasi ang sinasabi niya lang wala namang kapalit. Hindi naman issue doon yung kung may kapalit o hindi. Public official ka ba? Yes. Tumanggap ka ba ng gift? Magkano ngayon yung tinanggap mong gift? 75 million. Ay plunder na yon kasi number 2 yun. Sa items ng plunder, definition ng plunder, number 2 yun. Receiving directly or indirectly any kickback, commission or gift. Kaya pasok yun. Kaya actually... At pati yung nagbigay, may kaso. Oo. Kaya ang plunder naman kasi, mainly ang nakakakommit public official. Pero kapag mayroong private na individual or private entity or person na involved, pasok na rin siya sa plunder. Kaya anyway, ang nila dyan,
yung depensa nila na yan, di present na lang nila yan bilang defense. Pero kailangan nilang harapin muna yan. At Unang-una, immediately, kulong sila pagsampa. sino ba ang nagdi-decide kung may reasonable certainty of conviction? Sino ba ang nagdi-decide kung may prima facie evidence? Hindi naman korte. Kasi ang korte nagdi-decide sa guilt. Di ba? Kumbaga ang dinidecide ng korte, guilty ka ba or not guilty? Kung guilty ka, may proof ba beyond reasonable doubt? Yun, ikukunbi ka ng korte. Pero pagdating sa prosecution, trabaho yan hindi ng judiciary. Ang prosecution ay trabaho ng executive. Ang judiciary ay ang DOJ, ang trabaho niyan ay mag-investigate at mag-prosecute. Siya yung taga-usig eh. So, kaya nga yung DOJ, yung mga prosecutors, di ba? Galing sa DOJ yung mga prosecutors. People of the Philippines versus ganito. So, ibig sabihin, sa atin, sa korte, mabigat ang kailangan sa korte. Kailangan mo ngayong kumbinsihin sila, proof beyond reasonable doubt. Pero pagdating sa prosecution, magdi-decide ang executive, may basihan ba itong kasong ito? May prima facie evidence ba ito? Mayroon ba itong reasonable certainty of conviction? O sino magdi-decide niyan? Executive. Yan nasa domain ng executive yan. So, hindi rin yan pwedeng questionin ng korte na sabihin na wala namang reasonable certainty of conviction. Passive ang korte diyan. Pag linapit sa pagdating sa korte, ang gagawin na lang ng korte niyan, okay, tingnan natin ito kung guilty ba ito or not guilty. So, kanya-kanyang yan. Kaya ngayon, sino naman sila para magsabing walang matibay na ebidensya? Sino naman sila para magsabing walang reasonable certainty of conviction or prima facie evidence? Ombudsman ang may domain sa pagdetermine yan at saka DOJ. Yan yung dyan. Sabi nga ni Mike Defensor, kahit pinakamagaling pa ng abogado, hindi kami kayang talunin sa kasong ito. Sabi pa niyang ganon. Ang problema ni Mike Defensor, dalawang non-bailable case yung nakasampa sa kanya. Yung qualified human trafficking. Yung dun sa negosyo ng kanyang pamilya at ngayon dito kay Marcoleta. So, kahit makalusot siya sa isa na medyo malabo, yung isa pa. No? Kaya kinuha na sila binigyan na sila ng precautionary hold departure order. Diba? Si Marcoleta, si Mike Defensor at yung iba pang nagbigay. Kaya yabang na lang yung dala-dala ni Mike Defensor. Ang tono, ang laging sinasabi nila Mike Defensor ngayon, political persecution daw. Lahat daw sila ngayon may mga kaso, pati mga vloggers nila, lahat daw sila pinipersecute, mga senador nakakampi nila, o pati daw yung donation niya nga, ginawan pa daw ng kaso, talaga namang dapat silang mga kasuhan Di ba? At saka ang umamin nun, yung kanyang binigyan, si Marcoleta. Siya mismo yung umamin. Ang tawag dyan, birds of the same feather are the same birds. Kung pare-pareho silang mga kriminal, they deserve each other. Hindi yan persecution. Sindikato yung mga yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.